ang tao pag mayroong kapangyarihan at kayamanan, medyo tingin natin successful sila, di ba? At medyo pag nakakita tayo ng tao na mayroong kayamanan at kapangyarihan, tinitingala natin. Diba? At ang iba sa atin, naiinggit, di ba? O gusto natin makipagpalit sa kanila. Buti pa siya, mayaman. Buti pa siya, may kapangyarihan, di ba? Pero alam natin, hindi yun yung pangangailangan talaga ng tao. Hindi pwedeng sabihin natin na pag ang tao ay mayroong kapangyarihan at kayamanan, successful na siya. Ang totoo, alam ng Diyos ano talaga yung pangangailangan natin. Diba? Si Jesus lamang ang nakakaalam kung ano ang pangangailangan natin. Buksan po natin ating Biblia sa Lucas 19 verse 1 to 10. Familiar po sa atin ang storyang to. Ganito po ang nakalagay. Verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon na nagngangalang Sakeo, pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa puno ng sikamoro. Verse 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, Sakeo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Verse 7. Lahat ng nakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Verse 8. Tumayo si Sakeo at sinabi kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan, at kung ako'y merong dinayang sinuman, isa-isa ko itong isosoli ko ito sa kanya ng maikaapat na beses. Verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito, sapagkat tao din ni Abraham ang taong to. Anak din ni Abraham ang taong to. At ang huling verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming salamat sa pagkakarinig namin sa iyong salita at nawa, Panginoon, maipamuhay namin ito, Panginoon. Tunay na makapangyarihan ng iyong salita. Ito ang magbago sa aming mga buhay at patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Lalo ka naming makilala at malapit kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam natin yung storya. Diba? Pamilyar na tayo. Actually, ito yung kwento na pamilyar kahit nung bata pa tayo. Actually, may kanta pa nga niyan eh. Diba? Sino nakakalap? So, anak ko, paborito yan nung maliit pa siya. Sakeo. Nakalimutan ko na yung tono nung kantang yon. Pero, ito yung kwento ng isang tao. Ano sabi rin sa kwento? Siya'y pinuno ng maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Diba? Una-una, pinuno siya, may makapangyarihan siya. Kung sa panahon natin, BIR siya. Chief BIR pa. Ibig sabihin, at alam natin, doon sa kwento, sa hulihan, sabi nga niya, kung may niloko man ako, ibig sabihin, meron siya sigurong mga nalokong tao. Diba? Kasi hindi siya magsasalita kung may naloko man akong tao, ibabalik ko. Alam natin na medyo kurakot din siguro siya. Hindi natin alam talaga, pero baka ganun nga. Diba? At alam natin, siya ay napakayaman at siya ay makapangyarihan. Nasa gobyerno siya eh. Diba? Pero,
Nung napalitaan niya na si Jesus ay lalapit, pupunta sa bayan niya, at naririnig na niya siguro si Jesus sa kabilang bayan na meron ang pangalan ni Jesus na papunta rito na gumagawa ng himala. Siya daw ay ang Misaya. Siguro narinig niya yon. At sabi, gusto niyang makita si Jesus. Sabi rin sa binasa natin, gusto niyang makita si Jesus at makilala. Papansin natin yung word doon, ano? Gusto niyang makita si Jesus at makilala. Kaya lang, may problema. Ano yung problema niya? Pandak siya. Diba? Oo. Unano. Medyo mababa. Kaya, nung dumarating si Jesus, may mga tao. Ganon din minsan tayo. Gusto nating makita si Jesus, pero may hadlang. Anong hadlang? Tao. Pag nakakita tayo ng mga ibang Kristiyano, nahadlang na makita. Ayaw na natin makita si Jesus. Bakit? Pare-pareho lang yung reliyon. Pera-pera lang yan. Di ba? Wala naman dyan tunay. Puro lang yan. Imbis na makilala si Jesus, dahil sa mga tao na sa paligid, hindi na nila makilala si Jesus. Bakit? Tumitigil na sila sa paghanap kay Jesus. Dahil bakit? Tingin nila sa reliyon, pera-pera na lang. Pero lagi natin tatandaan, pag may peke, merong tunay. Diba? Maraming tao, kilala si Jesus history. Sino rito kilala si Jesus? Karamihan lang ng tao rito kilala si Jesus. Si Jesus na anak ni Maria. Si Jesus na pinanganak sa Jerusalem, sa Bethlehem. Si Jesus na pinako sa krus. Si Jesus na gumawa ng himala. Si Jesus na muling nabuhay. Pero history. Pero personal, hindi. Bakit? Ang kilala lang nila, si Jesus ng history. May alam sila tungkol kay Jesus, pero hindi nila nakita si Jesus ng personal. Diba? Ang mahalaga sa tao, makilala mo si Jesus at mababago ang buhay mo. Si Sakeo, may hadlang, tao. Meron pa isang hadlang siya. Ano pa yon? Pandak siya. Minsan, ang hadlang din sa atin, yung kahinaan natin. Kaya hindi tayo lumalapit kay Jesus dahil sa karamdaman natin. Nagkaroon na tayo ng bitterness sa Diyos. Imbis na lumapit kay Jesus, namuhi na tayo kay Jesus na hindi naman natin kilala si Jesus. Di ba? Kasi, nahadlang kapansanan natin. Yung kahirapan natin, actually hindi masama maging mahirap. Pero pagka yung kahirapan mo, nagkaroon sa iyo ng nagkaroon ka ng bitter na sa puso mo, ayaw mo na makilala ang Diyos. Pero sa chaos, anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Anong ginawa niya? Umarap siya ng puno. Kung parating pa lang sa Jesus, pumunta siya siguro ron, umakyat na doon sa puno ron. Bago pa dumating si Jesus. Pagdating ni Jesus doon, nandun siya. Ay, nandiyan pala si Jesus. Kita niya si Jesus. May napapansin kayo ron? Kilala pala siya ni Jesus. Sa dami-dami ng tao ron, kilala siya ni Jesus. Sa dami-dami ng tao rito, kilala kayo ni Jesus. Kilala ang kasalanan niyo ni Jesus, pero tatawagin pa rin kayo ng Diyos. Alam ni Jesus, anong pangangailangan ni Zacchaeus, di ba? Alam din ni Jesus, ano ang kasalanan ni Zacchaeus. Pero, tinawag pa rin siya ni Jesus. Dahil kay Jesus, mahalaga ang bawat isa sa atin. Kahit napakaraming tao dyan, mahalaga ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, totoo, may plano siya sa buhay mo.
Hindi lang, dadaan si Jesus at baliwala ka lang kay Jesus. Bawat isa sa atin, pag naghanap tayo sa Diyos, hinahanap din tayo ni Jesus. Sabi doon sa huling statement, ano? Naparito ang anak ng tao para hanapin ang ano? Mga nawawala. Sino sa atin dito nawawala? Diba? Minsan kahit tayo mayaman o kahit tayo makapangyarihan, nawawala pa rin tayo. Diba? Pwede isang tao mayaman, makapangyarihan, pero nawawala. Kagaya ni Zacchaeus. Pwede isang tao mahirap at walang-wala, nawawala pa rin. Pero lahat tayo, kayang baguhin ni Jesus. Kaya nung sinabi sa kanya ni Jesus, ano? Zacchaeus, kilala niya, pati pangalan ni Zacchaeus eh. Tandaan natin, kahit pangalan nyo, alam ng Panginoon. Bawat problema nyo, alam ng Panginoon. Bawat kasalanan nyo, alam ng Panginoon. At kaya niyang patawarin kayo. At sabi niya ng Panginoon, ano? Bumaba ka dyan at tutuloy ako sa tahanan mo. Ang sabi ng mga huring-huding, sino ba? Di ba? Huring-huding tawag doon sa mga sismoso sa paligid. Anong klaseng taong to? Tumutuloy sa taong makasalanan. Di ba? Pinulaan pa si Jesus. Bakit daw si Jesus tumutuloy sa taong makasalanan? Ba't kaya nagbabible study sa mga yan? Mga walang kwentang taong yan. Di ba? Ano sasabihin pa ng iba dyan? Ba't wala mapapalaan nyo dyan? Tandaan natin, importante ang bawat kaluluwa sa Panginoon. Lahat ng tao ay baguhin ng Panginoon. Diba? Kaya anong action ginawa ni Zacchaeus? Unang-una, sumunod siya sa Diyos. Sabi niya, bumaba ka dyan. Bumaba siya at pinatuloy niya. Binuksan niya ang tahanan niya kay Jesus. At tuwang-tuwa siya. Nung makilala niya si Jesus, tuwang-tuwa siya at pinatuloy siya. At meron siya nang ginawa niya. Sabi niya, no, lahat ng manaloko ko, ibabalik ko ng 4 na beses. Ang kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. Pag nakilala mo si Jesus ng personal, mababago buhay mo. Kahit makasalanan ka. Ito madalas ko itong sabihin. Hindi ako mabait na tao. Hindi rin ako nagbabait-baitan. Hindi rin ako nagpupumilit maging mabait. Ginawa lang ako ng Diyos maging mabait. Halata naman sa akin eh. Hindi ako mabait. At hindi rin ako nagbabait-baitan. At hindi rin ako, ulitin ko, nagpupumilit maging mabait. Ginawa lang ako ng Diyos maging mabait. Kung ako kayang gawin ng Diyos maging mabait, si Zacchaeus kayang gawin ng Diyos mabait, ang bawat isang Kristiyano rito kayang gawin ng Diyos maging mabait, mabuti, kaya rin tayo, bawat isa sa ating, pag nakilala natin ang Panginoon. Bakit? Makapangyarihan ang Diyos, kayang baguhin tayo. Ang kailangan lang natin, ano? Makilala si Jesus na tunay. Hindi kunwari. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo kilala natin si Jesus ng history. Tungkol kay Jesus, lahat alam natin. Pero personal ba? Sa buhay ba natin? Kilala ba natin si Jesus? Dahil pag kilala mo si Jesus sa buhay mo, nababago ang buhay natin. Hindi man actually bukas instant bago, pero alam natin may pagbabago sa buhay natin. Alam natin sa ating spirito may nabago sa buhay natin. Bakit? Mahal ka ng Diyos eh. Pinili niya ang araw na to para baguhin ka. Pinili niya ang araw na to para paalala sa iyo ng Diyos na kilala ka niya. Pati pangalan mo, pati kasalanan mo, pati problema mo, alam ng Panginoon. At meron siyang gagawin sa buhay mo. Yun lang po at maraming salamat po.